Drawish King, magaling dumipensa at makunat na si Anish Giri versus aggressive and malabuldoser kung umatake Chinese Super Grandmaster Wei Yi. Ano kaya ang nangyari sa laban nila? Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatsas. Wala pang tulog, laki ng eyebag ni Coach. Pagod sa streaming pero okay lang yan. Analyze natin ang best game na napili sa round number 4 kasi dito tayo sa Super Bet tabla si Magnus dito eh. Etong dalawa, ganda ng laban. Meron tayong bagong puzzle dito sa video na ito at meron tayong didiscuss na kaunti sa quotation ni Bruce Pandolfini. Okay, ang ginawa ni Anish Giri nag D4, Knight F6 si Wei Yi, C4, E6, Knight F3 at nauwi sa Queen's Gambit. Declined sana pero pag G3 katalan. Ganyan kakunat po ang mga linya ni Anish Giri. Yung mga pang makunat na mga linya yung linya niyan eh. Ayan at napuwersa tuloy si Wei Yi na mangunat lang din kasi no choice eh. Nag Bishop F4, A5. Ayan. Rook D1, A4 pero hindi pa rin po mawala sa dugo ni Wei Yi ang pagiging atakador. Sumusugod kagad yung pawn kahit nag-iisa A3 at para mapigilan ang push and then preparing to play Knight C3 para atakihin yan. So parang lumalabas baka napasubo lang yan, overextended pawn pero inabangan kagad ni Wei Yi. Natunugan niya kagad. Uy, teka muna. Magda Knight C3 ka na. Inunahan kagad ni Wei Yi at nag Knight C3 sinalubong, kinapture. And nag-G5, ayan na nga. Hindi makapagpigil si Giri talaga sa kanya pong mga aggressive attack. Bishop D2, nag-F5. Bobomba na Queen C1, tinireplay ni Giri ang atake sa G5. Atake pa rin si Wei Yi, Knight E1, Knight B6, and nag-C5. Ayun, nabigyan ng bad move dito si Giri. Dapat daw po ang tira, capturing na lang yung pawn sa D5, E takes D5 and Bishop to F4. Yan ang gusto ng computer engine. Pero dahil kinukontra nga ni Giri yung style ni Wei Yi, parang feeling ni Giri sa pamamagitan ng C5 move na ito, makuklose ang position na maiirita niya ang style ni Wei Yi. Kontra sa style Pero sugod pa rin. Knight C4, Bishop H6, ayan, sumugod din, Rook F7, and nag-E3. Ayan, dito may panganib nga lang, dark side sa puti, drawback kumbaga, kasi yung bishop, baka ma-isolate yan dyan, walang aatrasan. Safe ba bishop doon? Nag-E5, nagpaluwag na si Wei Yi. Bishop F1 para mapaalis ang strong knight and nag-knight A5. Nairita naman dito si Giri, umiwas. Pero meron din namang magandang pakay, magda-knight B3, double attack din naman ang threat di ba? Pero mga kamatsas, meron siyang na-miss na tira na mas matibay, B5 pala. Hindi naman basta-basta ipapalit yan dyan kasi grabe kalakas ng black dyan. Ngayon, pag inenpasan capture, ito po matindi. Lilihis yung pawn, mawawala ng control sa D6, magkakaroon ng way to attack the bishop. Ang tanong, saan pupunta ang bishop? Walang uuwian. Yun nga yung drawback nung pagkakatira ng E3. Hindi makauwi. Yun ang problema dyan mga kamatsas. So, kaya maganda yung B5. So, balik tayo sa Knight A5 pero napakawais ang ginawang desisyon dito ni Giri. Nagpa Knight B3. Ayun, hindi nga lang kinain. Wais din si Wei Yi. Kasi kung kakapturin niya, mag-rook takes A1. Yes, quality down dito sa exchange. Pero ang hirap nito mga kamatsas kasi baka mamaya yung mga tipong ang kunat-kunat na antibay na ang sarap ipwesto ng knight Pwede sa D4, pwedeng sa F4. Hanapan lang ng magandang square, Ang kunat niyan, matibay pa rin ang puti dito. Pero dahil natanaw yan ni Wei Yi, ayaw niya. Yung pawn C5 ang kinain niya. Genius. Knight D3, capture. Ayun bad move ulit. Dapat daw po rook. Maselan talaga si Stockfish. Bishop takes D3, Bishop E6, Bishop F1, at nag-Queen E8. Ano plano ng Queen E8? Rook C1, Rook A5, H3. Okay? Kinapture, bad move by Wei Yi. Mas maigi daw, balik na lang. Nako, hindi magagawa yan. Malabong magawa yan. Kasi lalabas sa brain natin ang paliwanag
Diyan ka na nga galing, ba't babalik ka dyan? Loss of tempo ka. Pero yan ang kailangan na accurate move. Pero kinapture ni Wei, King H8, King H2, bad move by Giri. Bakit daw kailangang King ang igalaw? Dapat daw Bishop to G2. Pinababalik na lang. Kasi baka mamaya tamaan ng mga timing ng break na ganun, ano? Pero balik tayo, King H2, Queen G8, ayun, pupunta na po sa G6, aatakihin na, mapapaatras na yung Bishop, umatras na, Rook A8, bumalik, nako, ililipat sa King side lahat ng puwersa, Rook D4, ayan, sa isip ni Giri, sige, ilipat mo yan, kaya mo bang iwanan yung pawn mo sa A4? Nag-H5 muna, para may planong babasag mamaya sa H-file. Rook G1, Rook H7, talagang pinopormang magaling. Ayan na po yung paparating na atake. Queen C2, Rook G8, binigay na. Nag-decide na dito si Wei. Sige, sayo na yan. Capturing mo na yan. Kinapture nga. And H4, good move. Siyempre, hindi pwedeng capturing yan kasi walang depensa tore. Kain na, matchas pa. Nag-Queen D1, Queen E8, yun lang. Dapat daw dito capturing na. Pag nag-Rook takes G3, then saka pa lang mag-Queen E8. Pag nawala naman ng tore, papalaki ng papalaki pressure dyan sa H3 na yan. Piling ko lang. Nakapin kasi. Yan ang plano, no? Pero nag-Queen E8 kagad, B4, bad move by Giri. Dapat daw ay G4 pagkakataon na para kahit pa paano, walang potential na ma-open ang H-file at ma-atake ang King. Oo nga, G4 na, no? Kaso pinabayaan ni Giri Nag-B4, nakakain tuloy. Kain, ay hindi pala kinain. Pumreno pala sa G4. Preno muna. So, nag-Queen F1, D4, nako. Ayan na nga yung sinasabi kong malabuldoser kung umatake na si Wei. Ang lakas sacrifice. At nag-Rook A7. Wala na, windang na dito si Giri. Halatang iritado, pressure na siya at hindi niya gaano nauunawaan na yung takbo. Wala na rin kasing oras dying seconds na siya. Pero ang tamang tira daw ay King G1. Obviously, hindi pwedeng capturein po bitin ng Bishop ng plano. So King G1 lang pala. Ilag na sa strong pin. Pero balik tayo, nag-Rook A7, Bishop H4, tusok-tusok ang position ni Giri. Ngayon ko lang nakita siyang nagaganyan. Mahirap kasing atakihin si Giri talaga Capture, takes, capture, nag-E4, ayan mga kamatsas. Sige po, follow-up move. Ano kaya ang malakas na hataw na para maging consistent ang lamang sa posisyon? Sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Queen H5. Threatening Queen H2 may matchas. Ano ang ginawang solution dito? Naku, dami pala. Tad-tad pala, no? Pag nag-Queen G1, Queen H3 matchas. Pag nag-Queen G2, Queen H4 matchas. Ano solution? F3 para makatakbo. Yan nga ang ginawa ni Giri, pero hindi pa rin pala nailagan yung matchas. Ang galing umatake ni Wei. Talagang gusto ko yung kung paano umatake yan Yun nga lang, pagdating kay Magnus, nagiging bata yung atake niya Ba't kaya ganun? Pero ang ganda ng lesson dito mga kamatsas sa nakita nating aggressive play ni Wei. Talagang black siya pero mala-pressure lagi yung bato niya. Yan ang dapat nating makuha, yung mga ganyang technique mga kamatsas. Ganda, no? Okay, habang nagpapaliwanag po ko ng chess quotation ni Pandolfini, ito ang ating bagong puzzle na iiwan sa video na ito. Okay? Paki-screenshot nyo na po para mas makapag-analyze kayo ng matagal. Pwede nyo i-post pero ito yung paliwanag natin. Ang sabi ni Bruce Pandolfini, ang isa sa mga theoretician na veteranong taga-USA, kung winning ka, clarify. Dapat mas lumiwanag. Hindi magulo, malinis. Pag losing ka naman, complicate. Effective yan mga kamatsas. Pag losing ka na, bulabugin mo, guluhin mo, complicate mo. Bigyan mo siya ng problema, bigyan mo siya ng mga awkward na nakakailang na posisyon kahit na winning na siya. May posibilidad pang bumaliktad kasi pagka-complicated ang posisyon. Kumpara sa losing na mild yung ibibigay mo. Yung parang walang-wala lang mild na mild. Pag losing, complicate. Pag winning, clarify.
Dapat klarong-klaro ang detalye, walang complication. Yan po ang difference ng winning sa losing, kung ano ang gagawin mong situation. Okay, maraming salamat po mga kamatsas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates. Best game ng round number 5 naman.